Shalom. Good morning, good morning Luzon, Visayas, and Mindanao. Tayo po ngayon ay muli narito sa ating pong morning coffee break. Wow! Praise the name of the Lord. Napakabuti ng ating Panginoon sa ating bansa. At sa araw na ito ay binabati namin kayo ng isang magandang umaga na punong-puno ng katuwaan, kagalakan mula sa Espiritu ng Diyos. At sa araw na ito ay nais po namin kayong makasama sa loob po ng isang oras kalahati. Nais po namin malaman ang inyong po mga salubin, ang inyong po mga comments, at ang inyong po mga puso para po sa ating mga pinag-uusapan. Especially po sa ating pong episode 3 na ang ating pong paksa, Tawag Mo, Tapusin Mo. Good morning to each and everyone at maghanda po tayo para sa napakadakilang gawain po ng Panginoon sa araw na ito. Good morning, Man of God. Yeah, good morning, Man of God, at good morning din sa lahat ng ating mga kapatiran, kamanggagawa na sumusubaybay dito sa ating programa. So, halos ilang linggo na rin tinatalakay natin itong episode natin na Tawag Mo, Tapusin Mo. At alam ko na ito ay sadyang nakakapagbigay po ng kalakasan sa ating mga kamanggagawang pastor. At the same time ay nakakatulong doon sa pang-araw-araw nilang mga pagdedesisyon bilang mga lingkod ng Panginoon upang sila po'y maging kagamit-gamit. Ano man yung panawagan ng Diyos sa buhay nila, ito ay nagiging malaking pagpapala upang sila'y matulungan sa mga hamon ng paglilingkod sa ating Panginoon. So magandang umaga po sa lahat. Maging sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ibang bansa na sumusubaybay dito po sa araw na ito. Amen. So, napakaganda po ng umaga. Bagamat sa ating pong Facebook ay mayroon pong kaunting suliranin sa mga oras na ito, ay tayo po'y magpapatuloy sa ating pong live recording dito po sa ating morning coffee break. Bagamat wala po tayong function ng Facebook, Man of God, sa ngayon at medyo nagkaroon ng munting problema ang ating Facebook. Anyway, awit muna tayo sa Panginoon, Man of God. Amen. In the Actually, nung nakaraan, of the morning, I will worship your name. I lift my voice with singing to praise you again. For you fills my heart with gladness that remains to the day. In the quiet of the morning, I will worship your name. Good morning, sweet precious Holy Spirit. Thank you so much for being with us today. Thank you, Lord, for this program that you've given to us. At marami pong salamat, aming Ama, sa pagpapanguna mo sa amin. Sa loob po ng halos maglilimang buwan na, Panginoon, ay patuloy po kayong nangunguna sa aming lahat. Pagpalain po ninyo ang akin pong co-host, si Pastor Fred, at ang kanyang sambahayan, maging ang iyong lingkod dito po sa amin. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa in Jesus' name. Man of God, napakaganda ng ating topic ng nakaraan dahil dito ay mapapansin natin yung topic na yon ay all things works together for good to them who love God, who are called according to His purpose. Layunin nito ay maiparating o maipaabot na anuman ang sitwasyon sa buhay natin ay mayroong positibong hatid, mayroong negatibong hatid, pero sa pangkalahatan, ito ay nagtataglay ng sama-samang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Panginoon. The key word of this verse is to those who love God, all things works together for good. So kung hindi ka nagmamahal kay Lord, tingin ko'y mahirap na tanggapin mo ang katotohanan ng all things works together for good. So, Man of God, napakaganda ng ating pagtalakay yung nakaraan dahil dito ay
marami tayong mga lingkod ng Diyos, mga kamanggagawa, mga kapatid kay Kristo, mga mga kabataan, mga nanay, tatay, mga naglilingkod kay Lord ng matagal ng panahon na talagang nakarelate doon sa ating pinag-uusapan patungkol sa bagay na ito. At naniniwala tayo, man of God, na it's not yet too late. Timing is God's business. Laging ganun si Lord. Kaya nga, ano man ang sitwasyong dinadaanan natin sa kasalukuyan, ay isang sitwasyong maghahatid sa atin kung ang ating pagtanaw sa mga bagay na nangyayari ay positibo, positibo ang ating matatanggap. Pero kung negatibo ang ating pagtanaw, ay negatibo rin ang ating matatanggap. Man of God, paki-elaborate mo ng konti, man of God. Tama yun, man of God. Minsan kasi, kapag dumadaan ka sa mga ganyang uri ng mga hamon sa buhay at pagsubok, hindi mo talaga nakikita ang maganda yung nangyayari sa iyo. Hindi mo ma-appreciate Correct. Ma-appreciate mo lang yan pagkatapos mo ng bagyo, pagkatapos ng Oo. unos. Pero sa kasalukuyan na meron kang tinagdadaanan, gusto mong ipagtanggol yung sarili mo. Gusto mong yung nais mo, yung gusto mo, dapat yun ang mangyari sa pagkakataong yan. Pero Oo. minsan, kaiba talaga ang Panginoon eh. Di ba? Yung hindi mo kayang isipin, hindi mo kayang unawain, Oo. ay hindi mo naman kagad-agad talaga maunawaan. Malibang matapos ka dyan, Correct. doon mo lang ma-appreciate na talaga all things work together for good. Oo. Sa kadalasan nga, man of God, when we are in the midst of that suffering or things that God allowed us to happen, ay sometimes we feel parang nag-iisa lang tayo kay Lord. Para tayo nag-iisa lang, Yes. parang wala tayong karamay, parang walang taong nagmamalasakit sa atin, parang mga... Isolated ka talaga, manabang. Oo, you feel isolated eh. Para bang aping-api ka, no? Yung para bang nasa kalagayan na parang napakahirap i-confide kahit kanino, especially sa yung mga tupa na pinagtutupahan sa kongregasyon, napakahirap i-confide o ipahayag sa kanila, sabihin sa kanila yung tunay na nangyayari sa buhay mo. But after the rough seas had passed by, nagkakaroon ka ng isang magandang testimony. Yung testimony yun yung nagiging malaking impact talaga eh. At doon nag-i-increase ang anointing na pinapakita ng Panginoon sa buhay natin. Nga lang, siyempre, along the way, along the road, hindi talaga madali eh. Man of God. Hindi talaga madali kasi kapag ikaw nasa sitwasyon, iba kasi yung ikaw ang nandun kaysa yung wala ka't nanonood ka eh. Amen. Di ba kumbaga sa boxing ni Senator Manny Pacquiao, parang sarap panoorin, parang simpleng-simple lang yung manapak at pabagsakin yung kalaban mo. Parang simpleng sumuntok, ano? Oo. Pero kasi siyempre, hindi lang naman yan yung tayo ay sumusuntok, hindi lang naman yan yung tayo ay sumasapa, kundi magkaiba kasi yung naka sa actual at saka yung nanonood lang. Pag nanonood ka lang, parang simpleng-simple lang. Oo. Pero hindi natin alam na iba ang pinagdadaanan talaga pag nasa actual talaga. Tama. Ganon din ang buhay ng bilang isang pastor. Kasi akala ng marami, was ikaw ay nag-preach, nangaral, tumayo sa pulpito, tapos na yung pagpapastor mo. Hindi yun ang prinsipal ng salitang pastor eh. Ang salitang pastor talagang it's a lifetime talaga. Mapapansin mo, napakahalaga na mayroon tayong naranasan. Kasi nga minsan, mas marami pang naranasan yung ating kongregasyon kaysa sa atin. Kaya nga ang nangyayari, masyado tayong minamaliit ng kongregasyon bilang pastor o pastora dahil nga sa mga, ayaw naman nating pahintulutan yung mga karanasang gusto ng Diyos na ipahintulot sa ating ilagay. Kaya ang nangyayari, magaling lang tayo magsalita, marami lang tayo nasasabi, pero yung impact nito sa buhay nila, hindi nagkakaroon ng impact. Kasi nga, marami tayong iniwasan ng mga bagay na hindi naman talaga dapat iwasan. Kasi, yun nga yung impact ng anointing na binigay sa iyo ng Panginoon. Nabasa ko nga ito, man of God, yung may nagpindala sa akin ni Pastor Butch, man of God. Napakaganda dito, ano? Gusto ko lang itong basahin. Si Napakaganda. Pastor Bot sa Jeremy. Oh, Pastor Jeremy.
Sabi dito, if you are called to mend the brokenhearted, you're going to wrestle with brokenheartedness. Pangalawa, if you are called to prophesy, you're going to struggle to control your mouth. If you are called to lay hands, you're going to struggle with spiritual viruses. If you are called to preach and teach the gospel, you'll be sifted for the wisdom that anoints your message. Ito yon, yung sinasabi ko kanina, man of God. If you are called to empower, your self-esteem will be attacked. Your successes will be hard-fought. Your calling will come with cups, thorns, and sifting that are necessary for you, for your mantle to be authentic, humble, and powerful. Your crushing won't be easy because your assignment is not easy. Your oil is not cheap. Grabe, no? So kung ikaw daw ay tinawag para magpagaling ng mga sugatang puso, ay makikidigma ka sa mga yung ikaw muna yung unang babasagin ng Diyos, sabi dito sa binanggit. Kung ikaw naman daw ay nangangaral at nagpa-prophesy na humuhula, kailangan alam mo kung paano kumontrol ng iyong labi. Kung ikaw naman ay tinawag para mag-lay hands at magpagaling ng mga may sakit, babattle mo naman ang spiritual viruses. If you are called to preach and teach the gospel, you will be sifted for the wisdom that anoints your message. Ito na yun, man of God. Kaya nga sabi ni Lord kay Pedro, Simon, Simon, the devil asked to sifted you. Asked to sifted you like a wheat, sabi niya. But be rejoice, sabi niya, mapagtatagumpayan mo ang lahat, sabi ng Panginoon. So yun yung sinabi ni Lord kay Apostol Pedro. At ang maganda nga rito your calling will come with cups, thorns, and sifting that are necessary for you, for your mantle to be authentic. So bawat tawag natin, bawat paglilingkod natin kay Lord, dapat marirelease dyan yung authentic anointing na binigay lang talaga sa iyo. At ito yung mangyayari lamang kapag napagtatagumpayan mo, na-overcome mo yung mga pinapahintulutan ng Diyos sa buhay mo. Naalala ko nga yung isang awit I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Naalala ko yung awit niya 1980s, pag inaawit ng pastor namin, napakasimpleng awit. Talagang grabe yung iyak ko. Kasi nga, naiintindihan ko yung dadaanan mo talaga Kailangan daanan mo para maging authentic yung anointing na tinanggap mo sa Panginoon. Na hindi kayo yung gaya-gaya, imitator, kundi meron kang sariling anointing na pinagkatiwala ni Lord sa iyo upang sa ganung paraan ay hindi ka mabully, spiritual bully. Na yung iba, ganyan, gaya-gaya kasi yan, kaya ganyan. Sa ngayon, kaya nga, dumadaan tayo sa maraming bagay, maraming pagkakataon, maraming panahon, maraming mga battle, maraming struggle, maraming obstacles, maraming lahat just to make us authentic men and women of God. Man of God. Amen. At sa bawat mga pinagdadaanan kasi talaga natin ay kailangan nakahanda kang harapin. Kasi kaya nga pinapayagan ng Panginoon kasi there is something in you that God is shaping. Hindi yan dun sa mga uri ng sitwasyon na pagtatagumpayan mo, kundi mismo sa buhay mo. Merong dinedevelop si Lord.
Because your experiences will bring you to a new level of anointing. Correct. Yan yung naintindihan ko, man of God. Tama. So, yung mga karanasan natin yan ay ginagamit ng Panginoon upang lalong mabuild yung pahid ng Diyos sa buhay natin. At kapag tayo ay humarap sa pagsubok, mas matatag na tayo. Kapag na-overcome natin ang isang sitwasyon, haharap ka sa isang sitwasyon na katulad din nun, baliwala na sa'yo. So, maaaring tataas yung sitwasyon, magtatagumpay ka uli. Kasi alam mo nang makipagdigma. Kasi hindi ka nakipagdigma sa pamagitan ng lakas at dugo, kundi sa pamagitan ng kamay ng ating Panginoon. Kaya pansinin mo, sabi ng Panginoon, sabi ni David kay Goliath, yan, I will come to you in the name of the Most High God. Correct. So, nakikipagdigma tayo, hindi sa pamagitan ng ating lakas, hindi sa pamagitan ng ating kakayanan, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating Diyos, na Tama. mayroon siyang kakayanan na gumawa ng imposible, na gumawa ng supernatural sa pamamagitan ng buhay natin. At doon tayo lalong nagkakaroon ng karanasan sa paghakbang. Kasi yun ang ginagamit ng Panginoon na parang pinaka-resume mo working experience. Tama. Kasi Tama, kumbaga sa tama, trabaho, tama. man of God, di ba? Oo. Para matanggap ka bilang mas mataas na, halimbawa, manager, assistant manager, or maaring ano man yung gusto mong abutin, kailangan magdala ka ng resume mo yung working experience mo. Kasi kung wala kang working experience, Oo. hindi ka tatanggapin Diyan. Oo. Pero makikita mo na yung working experience ay factor para ikaw ay matanggap sa isang posisyon. Oo. So, I believe na maging dito man sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, God is shaping our life. And God is rewriting our testimony Correct. upang yan ang Man magiging of God, resume mo. ulitin mo nga yung word na the Lord is rewriting our testimony. Yes, sapagkat sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon, hindi naman tayo ang gumagawa talaga ng ating kasaysayan, Correct. ng kwento ng ating buhay. Ang Diyos ang gumagawa niyan. Wow. Ang Panginoon Napakaganda ang ng siyang word. gumuguhit niyan, nagsusulat niyan, sapagkat etong panawagan ating ginagampanan ay galing mismo sa Kanya. Siya ang may author nito. Kaya siya din talaga ang gumagawa ng ating mga life story. Wow. Napakaganda naman of God, yung sinasabi mong the Lord is rewriting our stories, our experiences, para maging authentic yung anointing na pinagkatiwala ni Lord sa atin. Ito yung napakagandang, parang yung, naalala ko nga yung, di ba kinukuha ang anointing oil sa olibo at ayon doon sa nabasa kong kwento, inaalog muna yung puno bago kunin yung olibo at kapag nahulog, hindi yun ang para sa anointing oil. So ang ginagawa, pinipitas talaga yung mga piling-piling mga olibo para maging anointing oil. At bago lumabas naman ang langis doon sa olibo, kailangang i-crush ng todo yun. Talagang basagin talagang walang matitira. Durog na durog, basag na basag, upang lumabas ang masaganang oil na kailangang ihalo sa myrrh na siyang sangkap para sa anointing oil, na siyang ginagamit sa mga hari, sa mga lingkod ng Diyos, mga propeta ng Old Testament. So ganoon din yung buhay natin, na hindi tayo dinadala ng Panginoon doon sa katayuan na tumayo ka lang, nangaral ka lang, pastor ka, inordain ka, then tapos na. Hindi Talagang dadaan ka sa maraming bagay. Dadaanan ng Lord ang pamilya mo. Dadaanan ng Panginoon ang kongregasyon mo. Dadaanan ng Panginoon yung mga mahal mo sa buhay. Dadaanan ng Panginoon yung mga malalayong kamag-anak mo. Dadaanan ng Panginoon yung sarili mong sambahayan. So lahat ng yan ay in every angle. At siyempre, yung church na hinahawakan mo ay napakatindi ng battle dyan. Kung hindi ka dumaan sa kamay ng Diyos, at mauuna kang dumaan sa kamay ng tao, mabibigo kang tapusin yung tawag na pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Man of God. Yes, katulad ng sabi mo kanina na yung actual na ginagawa natin, yan talaga ang mayroong bearing
doon sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Uh-huh. So, bawat hakbang, bawat lakad, bawat pagsunod natin sa ating Panginoon, ay diyan nagkakaroon ng count talaga yung pagiging lingkod mo sa ating Panginoon. Oo. Kasi ito mismo yung buhay ay ginuguhit ng Panginoon eh. Ito mismo yung sinusulat ng Diyos sa buhay mo eh. Wow. Yung bawat hakbang mo, yung bawat pagsunod mo sa mga instruction ng Panginoon sa iyo, napakahalaga upang makapasok ka sa panibagong level ng paglilingkod mo. Kasi nga, Amen. ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi naman nananatili sa dati nating kalagayan. Ito ay nagpo-progress. Even the anointing is progressing. The more you obey God, the more you step on in faith, then Oo. yung anointing mo lalong tumataas. Correct. So, yun ang nakita ko, yun ang karanasan natin, man of God. Mm-mm. Tagal na tayo naglilingkod sa ating Panginoon, nakita na natin na talagang nasa paghakbang yung pagtaas ng panawagan, pagtaas ng tawag, pagtaas ng anointing ng Panginoon sa buhay natin. Correct. Madalas nga, mga kapatid kay Kristo at man of God, madalas din, na naging malaking suliranin dito, na gusto ng marami, gusto ng mga naglilingkod kay Lord, na dumating agad yung anointing sa kanila, dumating agad yung grabbing presence ni Lord. Na once sila tumayo, ay magagawa nila ang dapat gawin bilang isang lingkod ng Diyos dahil sila ay lingkod ng Diyos. Na lahat ng kanilang ipagpipray, sasagutin ng Diyos, lahat ng may sakit ay pagagalingin ng Panginoon. Tingin ko hindi ito ganun ka-shortcut. Because in the ministry of God, there's no shortcut. Laging may process ang Panginoon. At bawat process ng Lord, mayroong pain. At bawat pain, nagiiwan ito ng piklat. At bawat peklat, nagiiwan ito ng kasaysayan o yung natawag mo nga kanina na istorya. The Lord is rewriting the story of your life. Just to make it yourself as an authentic man of God and women of God that will bring you into a realm of supernatural anointing na ginagamit ng Panginoon para sa kanyang iglesia. So I believe with all of my heart na pinapadaan tayo ng Diyos doon, hindi para ikaw ay i-isolate ni Lord. Ina-isolate ka ng Panginoon for the sake of your calling. Man of God. God isolated us in a way that we could easily finish the destiny. Unless otherwise you are isolated by God, you cannot and we cannot finish our tawag. Hindi natin matatapos yung tawag natin. Kaya nga yung time of isolation, that is the most difficult moment of time sa mga lingkod ng Diyos. Man of God, yung mga isolation natin, naalala ko nga yung mga kinikinto mo rin sa akin patungkol sa isolation na nangyari sa buhay mo. I believe, ano ang masasabi mo rito? Yeah, gusto kong i-relate yan sa kay Haring David. No? Hindi pa siya hari noon. Siya Oo. ay inatasan ng kanyang tatay na mag-alaga ng kanyang tupa. But yung ipinagkatiwala na yon ay talagang pinanindigan talaga ni David. In-enjoy niya talaga yung pag-aalaga ng tupa. Hanggat sabihin na hindi talaga sarili niya yon, sa tatay niya yon, pero naging matapat siya. Oo. At yun ang naging credential niya. Kung papanong hinarap niya si Goliath. Doon sa kanyang karanasan, yung sabi mo kanina na hindi niya iniwasan. Diba? Kasi nga, may mga pagkakataon kasi na tayo, may gusto tayong gawin, diba? Bilang mga tao, may pinipili tayo eh. Pero tandaan natin that our God is a way maker. Parang yung kanta na yan eh. He is a way maker and a miracle worker. So pagkatapos ang Diyos ay gumawa ng daan sa'yo, so at ito'y nilakaran mo, sinundan mo, diyan mo mararanasan yung mga himala ng Panginoon. Kaya nga, ito talaga, tama sabi mo kanina, hindi talaga iniiwasan, kundi ito'y hinaharap. So, si David, nung siya'y nag-aalaga ng ng tupa ng kanyang tatay, sabi niyang ganyan,
nilalait siya kasi ni Saul kasi nagpresenta siya, nag-volunteer siya. Sabi niya kay Saul dito sa 1 Samuel chapter 17 verse 32, pagdating ni Saul, sinabi ni David, hindi po kayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Nagpresenta agad. Bakit ganun kalakas ng kanyang loob? Di ba? Kasi mayroon siyang resume eh. Mayroon siyang working experience eh. Mayroon siyang nilakarang isang uri ng buhay na nakita niya ang kamay ng Panginoon. Na hindi siya pinabayaan ng Diyos, man of God. Oo. Kaya dito, sabi ni Saul sa kanya, hindi mo kayang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa, samantalang siya isang mahusay ng mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Correct. Yung mapapansing mabuti, no, ina-underestimate ni Saul yung kanyang kabataan. Wala kang magagawa, bata ka pa, hindi mo kaya to. Pero makita mo si David, no? Yung sa standard ng tao, anak, magpahinga ka na lang, maglaro-laro ka na lang. Minsan hindi tayo nabibigyan talaga ng pagkakataon na gawin yung nararapat nating gawin. Pero si David, hindi naman niya sinaya yung kanyang kabataan. Hindi siya naglaro, hindi siya tumbang preso. Hindi, wala siyang ganong klaseng hangout sa buhay. Hindi nagsyato. Oh, hindi siya nagsyato. Ang hangout niya sa buhay ay habulin ang mga leon At mga oso. Oo. Mga malulupit siya manok. Mababangis, mga wild talaga yon. Yes, oo. Kanyang minaster talaga yung kanyang skill, no? Sa tirador, bilang tagapag-alaga ng tupa. Sabi niya ganyan, kapag ang isang leon ay tangay-tangay yung akin tupa, hahabulin ko sila. Then kapag humarap sa akin, Inaagaw niya. hinahawakan ko sila sa panga Oo. o sa lalamunan at pinapatay ko sila. Grabe ba no? Yun So, ang kung si karanasan. David, kung hindi niya hinarap itong mga to, wala siyang ikikwento. Wala siyang magiging credential eh. So God is really building our credential as we walk in faith and not by sight. Oo. Yun nga yung isang bagay na talagang mapapansin mo naman yung isolation ni King David when he was young. Sobra. He was isolated by the Lord. Not to reject King David, but to train King David to become a mighty king of Israel. Tingnan mo naman yung karanasan niya. Na talaga namang hindi natin alam, mga minamahal kay Kristo, mga kapatid kay Kristo, mga manggagawa at mga lingkod ng Diyos. Hindi mo lang alam na sa isang banda ng sitwasyon ay mayroong mga grumagraduate sa mga tawag nila at ikaw naman yung ipapalit ng Panginoon para sa kanila. Amen. In behalf of their calling, ikaw yung magtatapos ng kanilang tawag o ikaw naman yung magte-take over. Minsan, ganun ang Panginoon para hindi maputol ang ministeryo ng Panginoon, ay gumagamit siya ng mga taong sa tingin ng mundo ay not qualified, mga hindi nakarating sa kanilang qualification, but glory to God. Once you are isolated by God, you are broken by the Lord, at dumaan ka sa kamay ng Panginoon, sa hulmahan ng Diyos, talaga namang you will enjoy serving the Lord. Kaya nga yung mga Amen. taong sinikap nilang, hindi ko naman sinasabing masama man of God ang Bible School, pero hindi ko sinasabing yun ay mali, kasalanan, hindi naman. But the point is, hindi lang ito. Hindi lang ito ang pamamaraan upang ikaw ay magamit ng Diyos mightily. At mahubog ng Panginoon. Oo. Kasama dito dapat yung paghuhubog ng Diyos na iaalaw mo, pahintulutan mo. Nakaramihan nga, puno tayo ng kaalaman, kulang naman tayo sa karanasan. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, once na yung bagong graduate ng Bible School, papadala sa field, so parang it seems parang bigo siya doon sa ministry. For 3 years parang bigo siya eh. Bakit nagkaganon? Hindi siya bigo. Dumaan lang siya sa prosesong dapat niyang daanan na dapat ay doon pa niya na pagdaanan. Aktual na ito. Actual na ito. Ito na laban yung ito. realidad ng ministeryo. Oo. Oo. Yun talaga man of God ang realidad. Talagang hindi mo pwedeng baliwalain ang mga karanasang yan. Kahit yan ay maliit lang. Pero nagtataglay yan ng pagbabago sa karakter natin.
Kasi unang Amen. inaayos nila dyan yung ating character, yung ating behavior, yung ating pagharap sa kabiguan, yung pagharap natin sa mga tagumpay, pagharap natin sa mga overwhelming victories, overwhelming blessing. Ano ang iyong gagawin? Ano ang iyong reaction? Baka naman dahil sa na-overwhelm ka sa mga pagpapala, ay makalimutan mo na ang Panginoon. So tinitrain tayo ng Panginoon dyan. Di ba sabi ng Panginoon kay Haring David, hindi mo ba alam na kahit ilang ang gawin mo, na ganito, ganyan, ganyan, eh, pwede mong magawa. Bakit yung pang-asawa ni Oria ang iyong pinag-intrisan? Sabi ng Panginoon sa kanya. Di ba? Eh may asawa na yan, bakit pinag-intrisan mo pa? Eh kahit ilang babae naman, pwede mong sipingan eh. Dahil hari ka eh. Pero bakit ginawa mo pa? Hindi alam ni Haring David sa mga oras na iyon, hinuhubog siya ng malaki. Kasi alam niyo mga kapatid, ang paghuhubog ng Diyos hindi natatapos sa 10 taon lang eh. Habang ikaw ay naglilingkod kay Lord at ginagamit ng Panginoon, ang paghuhubog ng Diyos ay tuloy-tuloy. Kaya all things works together for good, man of God. Yes. Tuloy-tuloy yan, hindi pwedeng hindi. Tuloy mo, man of God. Yung balikan ko lang sinabi mo kanina, isolation kanina, no? Oo. Yung naranasan ng mga lingkod ng Panginoon, sabi mo, naranasan ni David, tama yun eh. Kasi, siyempre, kailangan sumunod siya sa tatay niya, sayaw niya sa gusto, ay kailangan Oo. niya sumunod talaga. Tama. Dahil pinagkakatiwala sa kanya. At maaring sa umpisa, hindi niya gusto yon. Kasi bilang isang kabataan, gusto mo rin na gugulin yung pagiging kabataan mo sa yung gusto mo talagang gawin. Pero ito, iba kasi itong training na ito na pinagdadaanan ni David na dalhin siya sa isang ilang na lugar, mag-alaga ng tupa, samantalang yung kanyang mga kapatid na sila Abner, sila Eliab, sila Abinadab, sila Shama, eh nandun sa digmaan. Kumbaga, Nakikipaglaban. pangkaraniwan eh. Mga gusto ng mga Israelita yan eh. Nandun sila sa limelight ng buhay nila na nakikipagdigma, no? Nakikipaghagaran. Kasi yan yung buhay talaga nila eh. Oo. Pero si David nandun sa isolation eh. Correct. Pero yung buhay na yon, yun ang ginamit ng Diyos para mahubog siya at ihanda siya ng Panginoon sa isang napakataas na panawagan at sa pagkikipagdigma ng kanyang harapin ay hindi na leon at hindi na oso. Gulayat na. Kundi si Gulayat. Naghahanap na siya ngayon ng Gulayat kasi Oo. dati maaring yung kanyang mga napapatay lang dati ay yung mga bubuwit, di ba? Siyempre, bago ka naman makapatay ng leon at mga oso, siyempre mag-umpisa ka muna man of God sa Mga mga daga. maliliit. Hindi ka daga. pwedeng naghahagad ng malaking bagay sa Oo. maliit ay hindi mo kayang patayin. Pero nung nalampasan to, yan. So, naghanap na siya ngayon. Gusto na niyang mag-level up. So, At you need to really decide. Inalaw ni Lord yung mga leon at oso na napain yung kanyang mga tupat. Galit na galit siya. Oo, habulin niya yon. Hinahabol niya yung kahit patay na yung tupa, hinahabol niya eh. Talagang Ganun inaagaw katindi niya nga sa eh. bibig nung leon saka nung oso eh. Eh, alam mo naman ang oso saka leon. Eh, Parang ilang nakikita ko yan, dubling Manong laki Gad. ang leon at uso sa atin. Yes, Napakalalaki oo. nila saka napakalalakas. Pero Gusto kong i-relate yan, Man of God. tuloy mo. Tuloy ko lang ng konti, no? Sige, sige, sige. Sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, no, especially sa mga workers sa church. So, nakakadama tayo ng isolation kasi minsan hawak mo yung walis tambo, hawak mo yung basahan, 'di ba? Hawak mo talaga yung walis tingting kasi magwawalis ka eh. Hanap po yung At map. ang nakikita mo ikaw na lang. Oo. Ayun ang matindi diyan eh. Ako Nakikita mo na lang ikaw na. ako. Di ba? Ako na lang ako. Masyadong nagsisilpiti na. Ako na lang. Ang bira sila, nakaupo na sila, samantalang ako, nandito pa, pinagpapawisan. Oo. Kasi mayroon akong kwentong ganyan. No, dati, siyempre, mga bata pa tayong workers sa Panginoon. So, kami ay nangungupahan do isang building sa harap ng RCPI dyan sa Cubao. Okay. Na kung tawagin sa building na yon ay Munoz Building. Oo. Nasa second floor kami, yung office, pero occupied namin yung third floor. Meron kaming isang utility, no, na member ng church, na yun lang kanyang trabaho, no, magtanggal ng mga divider, no, magwalis, tapos magbunot,
yun ang ginagawa niya. Parang sa So, PMI, man of God, routine yan. tinatanggal yung divider. Ayan, Pag no? Sunday service. Pero alam mo, pansamantala kaming nahiwalay nitong kapatid na ito Oo. at lumipat sila sa may Rizal, sa may Halahala. Nagulat ako, man of God, Oo. yung hindi namin inaasahan, hindi ko inaasahan. Kasi hindi naman siya talaga worker sa church. Hindi siya worker eh. Utility nga siya. Ang trabaho niya lang, parang janitor lang eh. Parang Hindi pinakamababang, siya sumasama sa mga parang gawain. pinakamababang trabaho. Pinakamababa na talaga. Pero alam mo, nagulat ako. One day, kaya may one day talaga si Lord sa bawat lingkod ng ating Panginoon. May one day talaga. Tama, tama, Mga tama. kapatid, antayin mo yung one day ni Lord. Amen. Maaring nag-alboruto ka ngayon dahil sa tingin mo, nag-iisa ka lang. Parang ikaw na lang, may one day si Lord. Alam mo, Amen. itong tinutukoy kong taong ito, alam mo, man of God, pastor na siya ngayon. Wow. Si Pastor Joji de los Santos. Praise Tumatawag the to sa akin minsan eh. Kaya sabi ko, natutuwa ako. Alam mo, sabi ko, amazed ako doon sa testimony ng kanyang buhay. Kasi hindi naman siya naging kasama namin sa mga gawain, sa mga, di ba, usually pag sa church, dapat mag-umpisa ka na tumayo, mag-open in prayer. Wala to eh. Walang ganun to eh. Talagang janitor lang talaga Hindi siya eh. kasama doon. Hindi siya kasama. Hindi siya pinag-MC, Sa pool ng hindi mga siya workers. hindi siya nakikisama doon sa mga gawain na gano'n. Wala. Kasi hindi nga siya kasama sa full-time work. Kasi full-time worker kami noong time na yun eh. So yung Oo. trabaho niya lang talaga doon sa building bilang janitor. Imagine mo, yung kapatid nating yan ay prinomote ng ating Panginoon Grabe, bilang ano? isang pastor. Wow. Ngayon, nakakatuwa kasi lahat ng mga anak niya naglilingkod sa Panginoon. Kasi yung bunsong anak niyan, sa Aman, ay inaanak ko rin sa yung kanyang kwan sa dedication. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Kaya po mga kapatid, wag po nating iwasan. Yung mga sinasabi natin parang isolated tayo, parang hindi kabilang doon sa ministry mo, no? Kasi Oo. nga minsan parang meron kang sinasabi, ito ministry ko ah. Oo. Pero kailangan mong daanan talaga eh. Eh, mahalaga man of God yung kwan. Mahalaga yung katyagaan sa panahong ikaw ay nakasalang. Once na ikaw ay isinalang na ng Panginoon, yung lahat ng alam mong maraming sinasabi mong by faith, susubukan ng Diyos yan eh. Kaya natin yan kahit anong positibo, di ba? Lagi tayong nagpo-positibo sa maraming mga bagay, ganyan. Kasi Yes. nung hindi pa nagsisimula pa lamang tayo, na para bang ang lapit-lapit ni Lord, para bang pag isang prayer mo, sasagot agad si Lord. Pero iba na ang istorya kapag ikaw ay tumatayo na bilang isang pastor. Iba na ang istorya kapag ikaw ay tumatayo na bilang isang lingkod ng Diyos. Hindi na yung katulad ng paging manggagawa mo na walang responsibilidad, basta maglinis lang, mag-MC, ganito ganyan, wala lang pananagutan sa pangkalahatan. Pero iba yung nakatayo ka na, iba yung naging tatay ka na sa spiritual, naging nanay ka sa spiritual. Hindi na siya ganun kadali. At the more na ikaw ay tumataas ang tungkulin, parang humihirap yata yung iyong ginagawa. Mga kapatid, kung nakakadama tayo ng ganitong klase ng mga nararamdaman, ay normal po yan. Yan po'y kasama sa paglilingkod natin bilang isang pastor o lingkod ng Diyos, yung ganyang uri ng mga nararamdaman sa buhay. At hindi po natin dapat yan ipag-alala, kundi lubos po natin itong ikagalak at ikatuwa. Dahil kapag dumating na po ang panahon, mayroon pong graduation si Lord na binibigay. Amen. Mayroong graduation, man of God. One day. Oh. Oo, one Yan day. sinasabi nating one day eh. Oo. Kasi yung mga manggagawa namimili eh. Pero hindi nila napapansin o hindi nyo napapansin na ito'y bahagi ng paghuhubog ng Panginoon Oo. upang i-develop kayo dun sa inyong kakayanan. Kasi kakayanan po yan eh. So, kakayanan sa ugali, siyempre unang-unang dinedevelop yung karakter eh. Tama. Di ba? Kasi minsan naisip mo, teka lang, bakit ako pa rin to? Marami naman dyan. Oo. Bakit Pero ako ikaw pa? yung trusted kasi. Sa nakikita nung lingkod ng Diyos, yung pastor, ikaw yung trusted eh. Kaya dinedevelop ng Panginoon yung ganyang klaseng skill and character sa buhay mo. Kasi may paglalagyan kang dakilang bagay. Oo. Kaya hindi po masasayang yan. Yung ikaw ang pinagkakatiwalaan
napakapalad mo. O, gaya ni Micah. Kasi, Gaya ni Micah, ni Via. Oo. Di ba, napagkakatiwalaan mo yan. Ay, totoo yan. Oo. Hindi nila alam na akala nila sila na lang sila. Gaya sa akin naman, si Kuya Angel, si John, si Rhea, si Yes, Pastor yes. Jack, sila Sarah. Akala nila ay parang bakit sa akin lang nakapasa ang load? Bakit sa iba ay wala? O, tuloy mo man of God dyan. Oo. Naiisip talaga yan. Kasi kumbaga, ang nakikita kasi nila sarili nila. Di ba? Me first, teka lang. Kailangan ko rin ng pahinga eh. Parang ganun eh. Kailangan ko rin magpahinga. Bakit Oo. ako nang ako na lang? Correct. Mga kapatid, hindi po tayo ililasasalang, ilalagay ng Panginoon sa mga bagay na yan kung walang paghahanda ang Panginoon sa buhay mo. Tama, tama. Hanggat kaya mong i-contain sa puso yan, i-contain mo. Oo. Gawin mo. Sapagkat mayroong dakilang inihanda ng Panginoon sa iyo. Pagdating ng panahon, yung one day na inihanda ng Panginoon sa iyo ay pangyayarihin ng Diyos yan. Maring hindi mo alam kung ano talaga yung future. Pero sigurado ako, maganda ang future mo. Maganda. Amen. Maraming mapagpapala sa pamamagitan ng buhay mo. Kasi, imagine mo, kaya mong gawin to, kaya mo to, kaya mo to. Kaya mo lahat ng bagay. Hindi pipiliin ni Moses si Joshua kung hindi napagkatiwalaan si Joshua sa kanyang leadership. Tama yun. Halos lahat ng area ng buhay ng Israelita, area ng paglilingkod, nadaanan itong mamang ito. Kaya nga siya yung inappoint ni Moses, Joshua. Grabe ang tiyaga ni Joshua. 40 days and 40 nights, wala rin siyang kain, wala rin siyang inom. Grabe. Naghihintay siya sa kanyang spiritual father. Kaya tama yung awit man of God na binabanggit yung, alam mo itong awit na to eh. Pagising sa umaga, Sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago nang tanggapin ko si Jesus na aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay maging aking buhay upang purihin ka. hallelujah. Lahat ay aking ibibigay. Ibigay maging aking buhay upang purihin ka. Minsan yung mga awit na yun, nagbibigay sa atin ng lakas, kakayahan, mga pagtanaw sa kinabukasan na kahit gaano kahirap yung ating dinadaanan, ay nagbi-blend sa ating pagkataong espiritual ang mga pagsambang awit na katulad nito na nai-enhance yung ating mga karanasan, nai-enhance yung ating dedikasyon, nai-enhance yung ating puso para ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, walang naglingkod sa Diyos na nalugi. Walang naglingkod sa Diyos na nawalan. Walang naglingkod sa Panginoon na naapi. Lahat na naglingkod kay Lord ay sinamahan ng Diyos. Yes.
Amen. At yan ay hindi nagbabago mula pa noon hanggang sa ngayon. Lahat ng naglilingkod sa ating Panginoon ay makakapiling niya. Na sinasabi sa Juan na kung saan naroon siya ay nandoon din ang kanyang mga lingkod. So, purihin ang Panginoon. Kaya, magtiyaga tayo. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod, huwag tayong mag-isip na parang lagi na lamang tayo, laging tayo. Talaga nakakapagod, mga kapatid. Habang ikaw ay nasa training, parang wala kang pabor. Man of God. Pag ikaw ay nasa training, parang wala kang pabor. Amen. Pero tatandaan po natin mga kapatid Oo. na our God is the rewarder of those who diligently seek Him. Diligently, seek Him. Oo. Oo. I-reward ka ng ating Panginoon. Oo. Na sa panahon parang umiiyak ka na, ayaw mo na. Merong time si Lord para i-reward ka. At sigurado ako diyan. At hindi yan once in a lifetime reward. Kundi yung reward na yan, you will always experience that on a day-to-day living. Hindi pa babayaan ng Diyos ang kanyang lingkod. Mayroon siyang paraan para palakasin ka, para ikaw ay itaas sa iyong kalagayan, at higit sa lahat, ma-promote ka. Because He Amen. is our God. He is our promotion. He is Correct. our rewarder. Kaya gaano man kahirap yung pinagdadaanan mo, okay lang yan, kapatid. Kaya mo yan. Amen. At kaya pinapayagan ng Diyos yan para gawin mo sapagkat may hinahasa si Lord. Yes. The skills that you are needing in times of great battle or crisis sa buhay mo. Kaya pag hindi mo tinanggihan yan, sigurado ako, it will become a great blessing and Amen. breakthrough sa buhay mo. Kaya kami, excited kami ni Pastor Rudy Ay. para makita bawat isa sa atin na talagang lumalago, umuunlad, lumalaban sa pananampalataya, yung fighting the good fight of faith. Lalo pa nga't we are facilitating. Of course, it is the work of the Holy Spirit. But Amen. tayo po ay daluyan po ng kilos ng ating That's Panginoon. right. Daluyan. Sa We are Bible just dito sa we're ating just a vessel of God. An instrument. We are an instrument. We are just the instruments of God. Tuloy mo, man of God. Malapit na po ang revival dito sa ating bansa. And the devil seemingly win over us. But no. Mm. Because in this time of pandemic, maybe you feel isolation. Parang na-isolate ka, di ka makagalaw, hindi ka makakilos. But God is developing something inside of you. Oo. The skill of waiting. Kasi alam mo yung waiting season, man of God, yan pinakamahirap. Pero yan yung susi na sinabi ni nakakainip Isaiah. yan. They that wait upon the Lord. Na parang, teka lang, parang tinatalian ka ng kamay eh. Naalala ko tuloy si Jeremiah. Oh. Nung si Jeremiah ay nag-aapoy sa mga salitang tinanggap niya sa Panginoon, gusto na niyang mangaral. But he was restricted by God for 1 year. Correct. Hindi siya pinayagan Isang ng taon Diyos pa na yun, man of God. magsalita. Sa loob ng Isang taon pa bago siya nangaral. Yes. Di ba sabi nga Pero niya, parang nagbabaga na yung sasabog, puso niya. sasabog yung kanyang dibdib sa mga salitang nagbabaga sa kanyang puso. Yes, so. But he was restricted because God prepares us for something. Tayo po inihanda tayo ng Panginoon. Kaya, minsan, maaring bilang isang tao, nagsusumigaw yung damdamin mo. Hindi, Amen. kaya yan. Gagawin ko na ngayon yan. But wait for God's timing. They that wait upon the Lord shall renew their strength like eagle. Kasi po, iba po yung lakas na sinusupply ng Panginoon sa mga taong nag-aantay kay Lord. Iba po yan. Na kahit wala kang vitamin C, wala kang mga food supplement, ay iba po talaga yung kalakasan eh. Talagang, di ba, man of God? Kulang ka sa vitamin D. Pero hindi mo, pagkain mo ang di ba, pulot-pukyutan lang ang pagkain mo. Parang si
Sino yan? Si John the Baptist. John the Baptist. Di ba? Pero grabe yung kanyang lakas. Iba ho ang lakas na galing po sa pag-aantay kay Lord. God is developing His church for a greatest revival dito sa ating bansa. At kaya ka po nakaka-connect because the Lord allows you na makakonect tayo sa isa't isa. Because God is preparing us for such thing that we call revival para sa ating bansa. So God is gathering yung iisang espiritu na naghahangad ng pagkilos ng Panginoon sa buong bansang Pilipinas. Kaya po, yung kinakatakutan po nating 666, wag po kayong mag-alala, hindi pa po yan. Yung mga hindi pa po yan. Matinding revival po na gagawin ng Panginoon sa ating bansang Pilipinas. Paghandaan po natin yan. At doon sa time ng isolation, sa time ng training natin, sige lang. Kung ano man yung pinagdadaanan, sige lang. Patuloy ka lang kay Lord. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Panghawakan po natin yan. Actual po yan. Hindi yan sa panahong marami kang pera. Uy, hindi ako iniiwanan ng Panginoon. Marami akong pera. Di ba? Hindi ako iniiwanan ng Diyos. Marami akong barkada. Marami nagbibigay sa akin ng blessing. Ayun sa panahong katulad ni Elijah, na uwak na lang yung kaibigan niya. Di ba? Nasa Brook-Kidron siya. Oo. Tapos yung Brook-Kidron biglang humupa, biglang natuyo. Abay, matinding. Pero minsan pinagdadaanan ng lingkod ng Diyos to give him a testimony or to give her a testimony. Kaya naman, tinan mo naman ginagamit natin ngayon yung mga kwento ng buhay nila. Oo. Kasi kung hindi nila naranasan yun, wala naman tayong ikikwento din sa ngayon eh. Kwento Wala na may tayong kwenta. inspiration, di ba? Yan Na gawin manugad din yung natin, kwento, dapat natin gawin. Kwento na nagkaroon ng kwenta. Amen. Praise God. Kasi May pinadaan nakakatawa. pinadaan ng Panginoon sa kamay niya, di ba? Mm-mm. Ay, relate na relate ako sa sinasabi mo eh. Relate ako. Kasi, siyempre, tayo bilang matagal na rin naglilingkod kay Lord, hindi naman, tulad nga na binanggit ko, 10 taon nga yung training ko sa Panginoon bago ako ipakilala ng Panginoon, yung Revival of Worship Philippines. Talagang 10 years na training, talagang isolated talaga. Grabe. Talagang hindi mo akalaing meron pang hangganan yung training. Para walang katapusan. Almost giving up. Kaya alam mo yung awit na tumatak sa akin, Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadows of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Napaganda man of God. Yung mga awit na minsan nandun ka, you are isolated by the Lord and God allowed it to be isolated just for the sake of God's will. For the sake of God's perfect will sa buhay mo, go on lang, sige lang, stay there. Huwag kang magpapalag, huwag kang magpapasag. Stay there. Dahil ang Lord naman nagsalita at nagsabi, I will never leave you. I will never forsake you, says the Lord. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Great is thy faithfulness, Faithfulness, O God my Father. There is no shadows of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, the forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, my Lord. Oh, great is thy faithfulness. Great is the faithfulness. Great is the faithfulness. Kailan nakikita ang katapatan ni Lord? Di ba nung panahong inabandon ka ng lahat? Kailan mo na lamang the Lord is provider? Di ba nung kahit 5 duling na lang napakahalaga sa'yo? Nung walang-wala ka na. Doon mo nakita ang katapatan ng Diyos that He is the great provider. yung 5 man of God na duling, no? Ha? Kasi yung 5 na duling, 5 duling eh. Oo, naduling talaga. Kasi wala nang makain kasi na Wala. Ay lahat ng gulay sa paligid ng bahay, ubos na eh. Pati yung Diyos ubod ng ko saging, talagang ginugulay, man of God eh. Just to survive. Di ba? Welcome to the club. Ha? Welcome to the club. Welcome sa mga to the kapatid club. natin. Oo, kasi nga, mga kapatid. Mapalad po kayo kapag mayroon kayong support sa ibang bansa, support sa Mother Church, mapalad Correct. po kayo eh. Pero kung pinayagan ng Diyos na wala, kapatid, huwag kang magkaroon ng sama ng loob sa kanila. O di kaya sa Amen. Mother Church mo, sa sending church mo. Kasi pinayagan ng Diyos yan for a purpose. To develop our ability and our Amen. character. Correct. Kasi may ipagagawa ang Panginoon sa iyo. Gagawa ka ang testimony mo para hindi naman sumbatan yung mga taong hindi tumulong. Kasi minsan kasi sinusumbatan eh. Oo, Huwag mong sumbatan. Oo. Oo. At ito naman Huwag mong mga kapatid, sumbatan na ano, hindi sila nakatulong sa iyo. maganda rin yung mga kapatid natin ngayon na nanonood sa ating morning coffee break. Kung kayo naman ay ginagamit ni Lord mightily sa provision, as Shunammite, provider, wag naman yung ilagay sa inyong puso na kaya nabubuhay yung pastor ko ay dahil sa iyo. Nabubuhay yung pastor ko kasi dahil sa akin, kasi ako tumutulong, pag nawala ako, wala na yan. Kapatid, kaya ka dinala ng Panginoon sa kanya kasi para ikaw yung mag-provide doon sa Correct. mga bagay na hindi niya kaya. Kasi kung siya naman ay provider at ikaw naman yung mga ngaral, ikaw naman yung magpapastor, babalik rin natin ang sitwasyon, kaya ka rin naman niyang suportahan. So ganoon lang naman ang principle ng support natin sa Panginoon. Kaya nga, wag nating isumbat sa mga pastor yung ating mga pagtulong. Wag nating isumbat sa ating mga kapatid kay Kristo yung ating mga ginagawang kabutihan para sa kanila. Wag nating ilista, wag nating bilangin. Hayaan nating ilista mo sa tubig
yung lahat ng Hindi, ginawa mong gusto kong kabutihan. susugan niya, man of God. Sige, no? man of Kasi God, tuloy mo. syempre, Tuloy mo. minsan kasi magmamalaki yung ating mga kapatid. Pasensya na po kayo. But when God is connecting you to a man of God, because the man of God has the anointing to release you. Correct. The anointing to release the provision. Kasi hindi po lahat ng tao, lingkod ng Diyos, ay mayroon pong anointing mag-release ng provision eh. Mm-mm. Kaya naman habang ginagawa mo yan, and this or man of God has the anointing to release that provision to you, habang lalo mong ginagawa mo, pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon. So wala talagang ipagmamalaki kay Lord, kundi salamat Lord. Kasi ang Diyos ay Diyos na nagpapalat, nakakaunawa. Imagine mo si Elijah. Kung tutusin mo, hindi sa akin, hindi mabubuhay itong lingkod ng Diyos to eh. Diba? Wala nang makain eh. Sa gitna ng kagutuman. Grabe. Oo, tapos lumapit na nga doon sa Repat woman, sabi niya ganyan, pagluto mo naman ako eh. Pwede mong sabihin ang kapal ng mukha eh. Diba? Pero, yun ay paraan ng Diyos. Alam ni Elijah ang purpose niya sa Sarephat woman. Kung bakit siya pinadala ng Diyos doon sa Sarephat woman. Tumanggi yung Sarephat woman eh. Sabi niya, huling subo na lang namin ito ng anak ko. Pagkatapos nito, mamamatay na kami. Ibibigay ko pa sa Sabi ni iyo. Elijah, Ibibigay ko pa sa iyo. Huling luto na. oo. Huling subo na nga. Yun ang word na ginamit niya eh. Grabe Talagang nakakaawa. walang-wala ano? na talagang tira. Kunti na lang eh. Pero sabi ni Elijah sa kanya, sige lang, basta gawin mo muna, unahin mo muna ako. Grabe. Saka kayo kumain ng anak mo. Yan ang mga grabing Sapagat ito pananampalataya. sinasabi ng Panginoon. Oh, yun ang matindi. Yung declaration ng man of God. Oo. Kaya man of God, At dahil susugan ko yan. ikaw no? ay... Susugan Yeah, ko yan yeah. yung sinabi mo, yung declaration ng man of God. Minsan, akala ng marami, akala ng mga kapatid natin, akala ng mga manggagawa, akala ng mga provider o ng mga Shunammite, pinasagana sila ni Lord dahil kailangan nilang magbigay. Hindi po. Pinasagana sila ng Panginoon kasi kinonect ng Panginoon sa iyo ang lingkod ng Diyos. Yun man of God, gusto kong i-pinpoint yun. Yung kinonect ng Panginoon si Elijah, kaya mayroon kang provision. Hindi dahil sa may provision ka, kaya nabubuhay si Elijah. Hindi. It is Correct. the Lord who provides everything. And that's Because the other of the way man of around. God. Oh, tuloy mo man of God. Tuloy That's mo. the other way around. Oo. Kaya pinadala ng Diyos si Elijah ay hindi para makakain siya. Hindi Oo. po. Kundi para baguhin ang destiny nung mag-ina. Yung babae, tsaka yung anak niya. So, kaya nga nung ginawa nung babae yon by faith, sapagkat na-build yung faith nung nag-declare ang man of God. Kaya mahalaga po ang declaration. No, sa mga lingkod ng Panginoon, na tayo po ay ginagamit ng Diyos sa mga tao, sa kongregasyon. So, at tayo po pinagpala ng Panginoon, never neglect to declare. Kasi yung declaration na yon, yun ang magbubukas ng pintuan para sa bibig. Amen. Para lalong tumubo ito, lumago, magbunga, at para tayo po'y makinabang. Kaya nung nag-declare si Elijah, something happened in the spirit. Something happened. Ano pong nangyari? More than 3.5. Kasi nung time na yon, kapo-prophesize lang ni Elijah na magkakaroon ng tagtuyot. 3 taon kalahati. So tingnan nyo, during that time, apektado si Elijah din, apektado rin yung babae. But God sent Elijah to shape the life of the Wow. Sarephat woman Napakaganda. at yung anak niya. At Napakaganda. dahil sa kanyang pagsunod, nagbukas ang pintuan. And for the last more than 3 years, he was able to sustain his need or her need because of the declaration of the man of God. At Amen. dahil din doon sa kanyang ginawang pagtatanim sa lingkod ng ating Panginoon. Ganyan po nangyayari mga kapatid. Amen. Kaya ako pinapadalang man of God kasi may gagawin sa buhay mo na Yes. hindi mo kayang gawin. Yun. But when God connects you, totoo yung man of God. Kaya tayo pinapadala sa isang man of God o di kaya ang Diyos nagpapadala man of God sa buhay mo. Kasi nga may mga bagay tayong hindi natin kaya sa sarili natin. Hindi But God ma-release. Hindi Send, ma-release, man yes. of God, yung ganung Di ma-release klaseng anointing kung walang Oo. mga lingkod ng Diyos na pinadala si Lord. Mm-mm.
Kaya ganun ang nangyari. Salamat po sa Panginoon. So, yun lang yung gustong isusog doon sa sinabi mo kanina, Manong. Oo. Susugan ko rin yung sinasabi mo, hindi pinadala si Elijah o ang isang lingkod ng Diyos para pakainin mo. Hindi, para ikaw ay mabuhay. So that the provision may continue with sustainable anointing until the time has come na sabihin ng Panginoon. So, pinadala ang mga lingkod ng Diyos hindi para ikaw ay mag-supply sa kanila, kundi pinadala ang mga lingkod ng Diyos para ma-release yung nasa iyo na hindi mo kayang i-release nang Yes. wala ang mga lingkod ng Diyos. So, nirelease nung babaeng balo ang kanyang faith. Nung sabihin nila dyan, sige, okay lang, gawin mo ang dapat mong gawin, pero unahin mo muna ako. Yung kasi yung word na doon na-release yung malaking faith ng babae. Doon na-release eh. Because of that word. And imagine mga kapatid, bago pa umalis si Elijah doon sa sapa, sinabi na ng Panginoon sa kanya, kay Elijah, umalis ka dito sa sapa na ito dahil mayroon na akong kinausap na babae. Ay that time, hindi pa naman niya kinakausap eh. Yes. Kinausap lang niya yung babae nung dumating si Elijah. Narinig lamang nung babae ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos. Nung sabihin sa kanya, unahin mo muna ako. Oo. Tapos ngayon yung babae, ayaw sumunod. Ayaw sumunod. Ay, mamamatay Pwede nga mong sila balikan sa si gutom. Lord eh. Lord, akala ko ba kinausap mo na? Oo. Tapos ngayon, pagdating mo ngayon, ayaw sumunod sa'yo. Oo. Eh, Oo. isusumbong mo kay Lord, no? Lord, pambira itong babaeng kinausap mo, bakit hindi gumagawa ng paraan para sa akin? Oo. So, tuloy ko lang, man of God, no? Kasi may nakikita ako mga bagay na gusto kong Sige, ibahagi man of God. din sa ating mga kapatid, no? Like for example, miracle happens. Miracle awaits for those who believe. For those who are acting in faith. Ang himala po'y sumusunod. Nakaabang po yan. Like for example, nung pinadala ng Panginoon si Elisha naman. Kanina si Elijah. Ngayon si Elisha sa 2 Kings chapter 4 verse Oo. 8. Pinadala doon sa Shunammite woman. Ngayon, walang kaalam-alam yung Shunammite woman kung ano ang itinakda ng Diyos sa kanyang buhay. Pero kinonek siya sa man of God. At itong Shunammite woman acted in faith. Acted siya doon sa bagay na hindi niya alam, basta ginagawa niya lang. Parang Ang una, pinakain bumukal niya. sa kanya yung passion, yung grabbing passion. Oo. Lumitaw sa kanya yung grabbing passion na i-bless yung man of God, yung dumadaan na lingkod ng Diyos. Yun lang yung kanyang puso, i-bless eh. Oo, kasi naramdaman niya. Alam niyo po Oo. mga kapatid, no? Ang ating mga kongregasyon, ang mga worker, mga negosyante, sino man, no, na ibinibigay ng Panginoon sa atin, alam nila kung tayo po ay man or woman of God. Correct. Katulad ng Shunammite, alam niya eh. That's why sa verse 10 o verse 9, verse 10, sabi niya, I perceive that this man who comes to us is a man of God. Oo. Alam nila eh. Dama nila may anointing eh. Kaya tayo po na mga lingkod ng Diyos, kailangan nakatingin tayo doon sa kilos ng Diyos sa atin. Yung galaw ng Diyos, hindi yung gusto mo. Tama. Kasi pagka gusto mong ipilit yung gusto mo, wala kang pahid ng Diyos. Hayaan mo si Lord na kumilos sa'yo, Correct. i-develop ang buhay mo. Yung Wow. kinikwento mo, man of God, yung sinasabi mo, hayaan mo na sa Lord gawin kang sermon. Huwag kang mag-prepare ng sermon. O huwag kang gumawa ng sermon. Kundi, hayaan mong gawin kang sermon ng Panginoon. Yun Correct. yung sinasabi mo eh, Oo. na naintindihan ko eh. Grabe ito. Totoo yun. Amen. Kasi mga kapatid, napakahalaga po. Ito po ay tatalakay natin. Konektado po ito sa tawag mo, tapusin mo. Kasi nga mga kapatid, bago ilagay ng Panginoon sa digmaan ng isang sundalo, ang isang hari o ang isang presidente, bago ilagay sa digmaan ng kanyang sundalo, kailangan well-equipped, well-trained, and well-instructed. Kailangan nandyan yan, tatlong yan eh.
At hindi ka pwedeng sumabak doon sa bakbakan at pagkatapos you are in the middle of bakbakan, sabihin mo, nalimutan ko hindi ko alam kung paano kumalabit. Paano ba kumalabit? Then babalik ka doon sa kampo mo para ituro lang sa iyo kung paano kumalabit. Hindi. Oo. Pakiulit mo nga, man of God, ang ganda naman noon, di ba? Oo. Well-equipped, When you are, well-trained. yung well-equipped, well-trained, well-informed. Oo. Isulat nyo po sa comment section yan, Oo. mga kapatid. Sulat nyo po para Well-equipped. lalong may substance yung pinag-usapan natin. Well-equipped, well-trained, well-informed. So, yan yung sundalo. At Grabe. nangyayari lang yan dahil we undergo to the training of God. We undergo to the information of God. We undergo. Kasi mga kapatid po, ang natutunan ko hindi lamang ikaw hinuhubog sa karakter. Hindi lamang ikaw hinuhubog sa iyong mga behavior. Tinuturuan ka ng Panginoon kung paano marinig ang tinig ng Diyos during the time ng isolation. You will hear the voice of the Spirit. Diyan mo makikita ang mga revelation ng Holy Spirit na hindi mo nababasa sa Bible, sa iba't ibang libro. Mga revelation ng Holy Spirit na pag iyong binaba na yan ay galing sa puso ng Diyos at yan ay bunga nung training mo doon sa loob ng isolation cage na inalaw ni Lord. Ay, my Lord. Hallelujah. That is a very striking moment of force that will anoint, that will touch, that will break the heart of those who are in the midst of such circumstances. Kaya nga hindi nababaliwala ang lahat ng dinadaanan natin. Well-informed ka, well-trained, well-equipped. Hindi pwedeng at the middle of battle, saka mo sabihin, parang hindi ako tinawag ni Lord, parang hindi ako dito, parang hindi ako para dito. Then, Amen. saka mo i-isolate ang sarili mo. Mali yun. Allow God to isolate you. Do not isolate yourself, but allow God to isolate you. Nagtatago talaga, no? Parang si John. Si Jonas. Jonah ba yun? Jonas. Oo. Tatago. Oo. Pero yung sabi mo nga kanina, man of God, in every calling, there is always an instruction. Correct. At sa bawat instruction, nandun po nakasalalay ang tagumpay ng mga lingkod ng Panginoon. So Totoo yun. that's why this is not about ministry. It's about hearing the voice of God in your life. Kasi kahit well-trained ka sa ministry, well-trained ka sa ginagawa mo bilang lingkod ng Panginoon, when you Oo. miss the instruction of the Holy Spirit, sasablay talaga. Oo. Tamo ang AI, man of God, napakaliit na bansa, Oo. pero tinalo ang Israel. Nalagasan sila ng 7 mandirigma. 36. AI. Pagkatapos ng 36, Jericho. 36 na mga mandirigma ang napatay. O 36. 36. Kasi yun ang Oo, bilang, 36. Sorry. yun ang bilang ng pamilya ni Akan. Katumbas Wow. ng bilang na namatay ng mga sundalo. 36 yun, man of God. Wow. You see, Joshua relied on the word of God. Oo. Kasi kung hindi siya nakinig sa salita ng ating Panginoon, sa instruction ng Holy Spirit sa kanya, Oo. hindi na sila makaka-recover Kasi yung katulad ni Akan, ay nagkaroon na siya ng greed, no? Para yung mga spoil, itago niya, itabi niya sa sarili niya, para sa kanya. Kasi talagang, minsan hindi po maiwasan sa mga lingkod ng Panginoon, gusto kong me, ako. Di ba? Gusto mong ikaw yung sikat, ikaw yung kilalanin, ikaw yung pagpalain. Pero minsan hindi po ganun Kadalasang tagumpay when you are isolated because God trained you to really hear the voice of the Holy Spirit. Dito ko lang nakita, man of God, kaya ina-isolate, no? Yung inaalis ka ng Panginoon sa yung norms ng buhay. Mm. Kasi nga, dinedevelop ni Lord yung hearing ear and seeing eye. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst.
I worship you. I worship you. He is Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. At ito maganda, man of God, pagkatapos ng isolation time, hindi mo lang nakikilala si Lord. Mga kapatid, ito, pakinggan nyo to. Hindi mo lang nakikilala si Lord ng grabing pagkilala, kundi mismo ang sarili mo ay kilalang kilala mo na. Man of God, pagkatapos ng isolation time, hindi lang si Lord ang nakikilala mo ng lubusan. Mismo ang sarili mo ay nakikilala mo na. There's time of isolation. At yan ay isang bagay na hindi mo makikita yan sa mga achievements or honor. Mararanasan mo lang yan sa mga personal mong karanasan sa Panginoon. Yes. Hindi ka lang mai-inform dyan. Ikaw mismo ang dadaan bilang isang information sa buhay ng iba. Dahil ikaw ang binabasang kasaysayan o istorya ng ibang taong nakakakita sa buhay mo. Binabasa ka kung ikaw ay tumutugma sa sinasabi mo. Iba ang nagbabasa ng buhay natin. Yung mga taong nasa paligid natin. Matapos tayong basagin ni Lord, bubuuin tayo. Pagkatapos buuin, ang ating buhay ay isinusulat ng Diyos bilang isang kasaysayan naman para sa iba. Buhay na liham. Sabi ni Pablo yan buhay na liham. Buhay na liham, man of God. Hindi ka talaga pwedeng tumakas. You want anointing, pay the price. Every inch of the anointing is very costly. You should pay and you must pay it. Because you love the Lord, because you love God, and you must pay everything. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Your anointing is not cheap. Oil of anointing. Wow. Your anointing is very costly. It was paid by the blood of the Lord Jesus. And it was given through isolation. Man of God, yung isolation time kasi, ito yung panahon na iniimbak sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na gusto niyang idalhin mo panahong ikaw ay gagamitin na niya. Para i-develop yung confidence mo kay Lord. Correct. At hindi sa sarili. Hindi sa sarili. Yung dependence trust mo, is on God. Yung trust mo kay Lord madidevelop pa sa panahon ng isolation time. Amen. At yung dependence mo, kasi napakahalaga ko yung dumepende talaga tayo sa Panginoon. Because at the first place, this is not our ministry. That's This right. is the Holy Spirit ministry. Amen, amen. Holy Spirit ministry ito. Kaya hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng ipagmalaki yung ministry mo kasi hindi nga yan iyo eh. Hindi nga atin yan eh. Kay Lord yan eh. Di ba sabi Now, doon even the flux that God has given us, sabi nga ni Paul dyan sa Acts, Oh. that the Holy Spirit gives you this flux entrusted to you by the Holy Spirit. So, you need to take care of them because it was entrusted to you by the Holy Spirit. Pinagkatiwala ng banal na Espiritu Santo ang mga tupang ito. Kaya kung bakit ganun kasensitibo si Lord, ganun kamitikuloso na padaanin tayo sa isolation time o isolation place, it's because mangangalaga ka hindi ng material na bagay, mangangalaga ka ng spiritual eh. Amen. It will take a lot of pain, a lot of agony, a lot of anguish, a lot of thorn, a lot of sacrifices. If you want to take care the material things, pwede mong ipaubaya sa iba yan. But once allowed you
to take care of the sheep or the flocks, your training, your isolation must continue. Upang lalo mong mapangalagaan. Kaya kita mo, man of God, kahit professional lang isang tao, nakapag-board exam na yan, kailangan pa niya mag-training. Bakit kailangan ang training? Kailangan kasi ang continuous training because learning must not stop. And we learn a lot from our own experiences. And we learn a lot also from the experiences of others. Yes. Kaya mahalaga mga kapatid na tayo, papahintulutan natin ito. Huwag nating takasan. Kung tayo nandiyan dyan, walang pera, alam nyo, mayroon nga tayong mga kapatid talagang magpapadala sa iyo ng mensahe, Pastor, kasi ganito, mabubutulan kami ng kuryente, wala kaming pangsaing, wala kaming ganito, wala kaming pagkain, wala kaming ganun. Pwede bang isama mo sa prayer? So inaalibay yung prayer. Kulang na lang na sabihin, Pastor, pwede bang tulungan mo ako, kailangan ko ito. Mas maganda pa yun eh. Kaysa yung sasabihin yung pangailangan, pagkatapos sabihin niya, isama mo ako sa prayer. Di ba? At minsan, hands off ka dyan eh. Why? Dahil sila naman ang dumadaan sa isolation time. Hindi dahil tinitiis mo sila dahil meron ka o wala ka. The point is, once na ikaw ay dumadaan dyan, si Lord mismo ang pipigil sa mga tao para tulungan ka sa panahong yan. Kaya pala natuyo yung Brokidron. Yung? Natanggal nawala yung uwak kay Elijah. Yes. Dumating ang panahon, wala nang uwak eh. Wala na rin Tapos yung yung tubig. batis na nagsusupply ng Natuyo tubig, natuyo din eh. So talagang darating talaga sa buhay talaga natin, bilang lingkod ng Panginoon, mararanasan natin yung kakaibang mga karanasan na para bang ikaw lang ang tinuturuan ng Holy Spirit. Correct. Kasi nga, gagamitin ka ng Panginoon because you are a unique person, you have a unique call from God, so you have also a unique experience. At yung karanasan mo na yan ay gagamitin ng Panginoon to become a blessing to others. Tama. Oo. Kaya, ang dami nating natututunan, man of God, no? Grabe talaga. Hallelujah. No way. Sometimes you can feel in yourself, no way to run to. When God isolated you in a way that His mind, His will, His heart be revealed, it always only be revealed in the midst of isolation time. Wow, amen. Doon talaga nare-reveal si Lord of who He is sa buhay natin. Hindi siya nare-reveal sa panahon na nagbabasa kung ano-anong binabasa mo. No. Marireveal si Lord kapag ikaw ina-isolate na ng Panginoon. Nakilala ni King David kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran when he was isolated as a sheep of the flocks of his father. Sa kanya nakilala ang Panginoon na sinasamahan siya. Kailan nakilala ni Moses when he was isolated at the mountain of God? Nakilala niya si Lord when he was isolated. Si Joseph, kailan niya nakilala si Lord ng todo when he was isolated? 14 years. Double 7. Parang anniversary dito, man of God, ha? Ha? Double 7. Oh, double 7. Double portion. Praise the Lord. Kaya natutuwa nga ako, mga kapatid. Glory to God. Natutuwa nga ako, mga kapatid, dahil itong ating programa ay naglalayon ito na hindi para baliwalain yung inyong mga pinag-aralan, inyong karanasan. Hindi po. Ito po'y maaaring karagdagan sa inyo pong mga natutunan, sa inyo pong mga nalalaman. Maaaring hindi nyo alam na ikaw na pala yung dumadaan sa gantong isolation time, paano mo matatapos yung tawag mo kung hindi ka naman na-isolate ni Lord? Anong tatapusin mo? So minsan, nag-i-enhance ng todo si Lord sa panahong tayo ay nasa panahon ng isolation time. Purihin ang Panginoon. Man of God. Praise God. May ikwan ako may binabasa akong comment eh. Wala tayo sa live pero may comment. Ano na?
Yung ating kapatid ni si Pastor Raul, may maganda itong comment niya rin eh. Ganda eh. Oo. Oo, kasi sabi niya, dati negative din tayo eh. Sabi niya. Oo. Tapos nung nagkaroon tayo ng experience, saka lang tayo natuto. Oo. At ganun din kami, sabi niya ganyan. Kaya, tama yun eh. Natututunan mo yung wisdom kasi ang tawag na kasi dyan, pagka dinaan ka ng Panginoon sa matinding pagsubok, ang Oo. natututunan mo dyan ay hindi na impormasyon, Correct. kundi wisdom na galing sa ating Panginoon. Kumbaga, ang tawag kasi dyan sa wisdom ay yung tinatawag na life skills. So natututunan mo ngayon na dapat pala, ganito pala yung uri ng pamumuhay na dapat ipamuhay ko. Life skills na eh. Hindi na information. So, the Lord caused a great transformation and renewal of mind kapag nandun ka na sa sitwasyon, mga kapatid. Kaya doon mo masasabi ang tapat talaga ang Panginoon sa buhay natin. Tama. Inaalala ko, siguro mga, kung hindi ako nagkakamali man, mga early 1990s, di ba? At dumadaan kami mag-asawa din sa matinding pagsubok. Mm. At nung time na yon, binigyan ako ng awit ng Panginoon kasi talagang sabi ko, relate na relate ako rito eh. Tapos, yung awit na yon ay inaawit na rin namin dito sa church. Mm. Yung nakita ko kasi na lahat ng provision natin ay galing mismo sa ating Panginoon. Oo. Coming from the throne. Mula sa trono ng Panginoon na bumababa sa atin. So, yung awit na yan, ay pag inaawit ko, talagang sabi ko, Lord, grabe talaga. Hindi nawawala talaga yung freshness saka yung anointing talaga na yung ipinagkatiwala sa mga lingkod mo. Yung awit na ito, man of God, hindi ko alam kung narinig mo na to eh. Parang At sa narinig ko na. iyong kabanal-banalang dako, ako ay hihimlay sa piling mo. Mga kabigatan na nasa puso ko ay paparam maglalaho. Pinamagatan ko yung banal mong trono. Kasi doon ko nakita na our provision comes from the throne of God. Amen. Grabe. Maaaring ginagamit ng Diyos yung ibang mga tao, pero first and foremost, galing kay Lord. Kahit hindi ka Lahat. magparinig. Lahat talaga galing kay Lord. Kahit hindi mo kailangan magparinig. Oo. Magparinig ka kay Lord. Alam ng Panginoon. Di ba sa Matthew chapter 6 verse 32, bago yung 33, Mm. the Father knows that you need it, sabi niya ngayon. Ano yon? Kakainin, daramtin, iinumin. Correct. Alam ng Diyos eh. Package deal yun. The Father. Package deal kay Lord yun. Package eh. Mm. Oo. At minsan, akala natin, Lord, akala ko ba i-bless mo ako? Akala ko ba, di ba? Kasi, yung pag-usapan, you are complete in Christ. Oo. You are complete in Christ. Pero bakit ang dami ko pang kulang? Praise God. Di ba? Nakakadama ka ng isolation, nakakadama ka ng lack, nakakadama ka ng pressure, You ng are stress. alone. Ang dami kong ganito. You are alone. Parang nag-iisa You ka are lagi. alone. Hindi pa rin po mababago yun. Minsan, That man of God, we ito are karagdagan dyan sinasabi mo. Minsan complete yung, in Christ. minsan yung pasan-pasan natin na nasa isolation time tayo ni Lord. Minsan yung ating mga may bahay o yung ating mga spouses, hindi nila minsan nararamdaman yung nararamdaman natin. Pag tayo Yes. talaga nandun sa ganong training, maging ang aking misis pangiti-ngiti lamang ako, pero hindi niya nararamdaman kung anong lalim nung nararamdaman ko nung panahon nasa isolation time ako. Yes, yes. So, yung mga ganyang pagkataon na walang makakaramdam niyan. Ikaw lang at si Lord. Ikaw lang talaga. Oo. Kasi kahit ang misis mo, kahit mga worker mo, kasama mo sa church, Wala. hindi makakatulong. Hindi. Kasi isolated kayo sa panahon yan. Walang makakatulong sa'yo. Mm. Kahit anong galing at kakayahan nila, wala silang maitutulong sa'yo. Ang kailangan mo dyan, lagpasan. Magtagumpay ka dyan sa isolation time.
Dahil yun Kasi lamang ang dealing tanging ng paraan. Panginoon, hindi naman sa kanila eh. Ang dealing ng Diyos sa iyo eh. Correct. Kaya kung ano man yung ginagawa ng Panginoon sa iyo, ay sayong-sayo lang talaga yan. Oo. At kung sakasakali na hindi gumagalaw yung mga tao sa paligid mo, not because they are not concerned of you. Very much concerned Kundi, sila. Sila yung concern sa iyo pero wala din silang magawa para sa iyo. Tama Because yun. the Lord allows that Ay, circumstances. si Lord na ang nagpigil nun eh. Para gumawa sila eh. Kasi ito mga kapatid, once na ikaw ay nasa kamay ng tao, kaya kang agawin ng Diyos sa kamay ng tao. Pero pag nasa kamay ka ng Diyos, hindi ka pwedeng agawin ni naman. Amen, amen. Alam mo ba, mayroon na may natutunan ako diyan sa buhay ko. Parang it becomes a life skill sa buhay ko. Na, siyempre, pag hindi maiwasan, may need ka, di ba? Oo. Tapos, yung need mo ngayon, minsan, lumalapit ka rin sa mga tao na malalapit sa iyo. But Oo. most of the time, ay itong mga taong ito na may kakayanan sa tingin mo, pero bakit hindi sila nagre-response? Isinasara ng Alam mo Panginoon. kung natutunan ko? Oo. Ang natutunan ko, man of God, sapagkat hindi sila ang gagamitin ng Diyos para sa iyo. Tama. Hindi sila gagamitin ng Diyos. Kahit mayroon silang kakayanan, mayroon silang available, pag hindi sila kinausap ng Diyos, hindi sila gagamitin ng Diyos sa iyo. Kaya tinuro ko yun sa mga leaders ko, tinuro ko sa mga disciple ko, na kapag gaganyang sitwasyon, talagang dumepende na kayo sa Panginoon. Kasi kahit ang isang taong may kakayanan, tatanggihan sa iyo. Kasi may dinidil si Lord sa buhay mo. Ayun. Kaya po, mga life skill ito talaga na ituturo ang Panginoon sa mga lingkod ng Diyos. Hindi na ito yung sa Bible school talaga. Ay, hindi. Ito na talaga yung realidad ng paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi rin ito man of God yung mga nababasa sa aklat. Yung patutuo ng iba, iba ang patutuo mo naman. Iba ang istorya na isinusulat ng Diyos sa iyo at sa akin. Magkakaiba yan. Pero ang hangganan ng lahat ng yan is magamit ka, maitaas ang pangalan ng Panginoon at maibaba tayo. Mag-glorify si Lord, maibaba tayo. Kaya nga laging sinasabi natin, more of you Lord, less of us. Nangyayari lamang yan kapag ikaw ay dumaan na doon sa training, sa dealing, sa breakings, at sa isolation time ng ating Panginoon. Mga kapatid, natapos na rin po ang ating pong oras sa loob po ng ating napaganda pong mga sharing ng lingkod ng Diyos na aking co-host, Pastor Fred. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Bagamat wala po tayong nababasa sa comment section, hindi po tayo nakapag-live ngayon. It's because dahil nga po sa problema po sa Facebook mismo, nationwide or worldwide ito. Worldwide itong problemang ito. So hindi natin alam what really happened. May pangilan-ilan, may pasundot-sundot pero hindi siya tuloy-tuloy. So by the grace of God, marami pong salamat sa inyo pong panonood, sa inyo pong pag-join at nawa po ay nakatulong sa inyo. Hindi man po lahat-lahat ng inyong problema ay nasolusyonan, pero alam po namin makatutulong po ito ng malaki sa mga bagay na kailangan pong maitulong sa inyo. Salamat po sa inyong mga buhay at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Man of God. Amen. So, napaka-exit talaga ng panahon, ano? Sa isang makabuluhang talakayan katulad nitong pinag-usapan po natin. Oo. Pero salamat po sa inyong pagsama sa amin na on anumang panahon, anumang sitwasyon ay kasama po namin kayo. At nawa Yes. po ay marami po tayong natutunan dito po sa ating talakayan sa Morning Coffee Break, specialist topic natin ngayon na tawag mo, tapusin mo. Amen. Tawag mo, tapusin mo at abangan po natin muli sa Next Tuesday ang ating pong gawain muli ng Morning Coffee Break. I hope and believe the time ang Facebook po ay resume na at tayo po ay nasa live na. So salamat po at ating pong abangan din ang ating pong live worship, revival of worship. Live worship po yan, worship and mentoring, dyan po sa araw po ng Friday. 5 o'clock hanggang 6:15 p.m. po ng gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Lord at sumatin po ang kapayapaan, kagalakan at pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo. Tawag mo! Tapusin mo. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. God bless.